Nakikita ko yung mga comments ninyo, no? Talagang masustansya yung inyong mga opinion patungkol dito sa problema sa political dynasties. Pero siguro maganda hindi natin parang ilimit dito sa ganitong kwentuhan yung issue sa political dynasties. Dahil tama yung binabanggit ni Dinty Hanky kanina. No? Ito yung binabanggit ko before nung previous episodes. Kung hindi talaga kumikilos yung ating mga legislators to pass an enabling law operationalizing the constitutional provision against political dynasties, tayo bilang mamamayan, bilang kanilang constituents, we can exert pressure on these legislators na gawin yung trabaho nila. Kasi sila mismo yung dinidirektahan ng ating konstitusyon. Sinasabihan, magpasa kayo ng batas na magde-define ng political dynasties dahil sa level ng konstitusyon, sinabi na namin, banned ang political dynasties. So meron tayong kapangyarihan bilang mga mamayan to put pressure on our leaders. Ang problema, ayoko na maging optimistic dito sa 2025 elections. Given na yon, these elections will definitely be dominated once again by political dynasties. Let's look ahead. Baka naman kahit papano may konting indications ng pagbabago for the better sa 2028 elections. Pero hindi mangyayari yun kung hindi tayo kikilos. Ngayon siguro, tinatanong ng iba, siguro ngayon dito, sabihin, issue lang naman yung political dynasties yan sa mga taga Metro Manila. Pero sa amin dito sa lugar namin, okay naman yung dynasty . Nakakatulong naman sila. Nagbibigay naman sila ng serbisyo. Okay, totoo po yun. Hindi ko po i-deny yung lived experience na yun ng marami sa ating mga kababayan. At totoo naman na mayroong mga political dynasties na nagdi-deliver. Pero sa akin, yun dapat yung bare minimum dahil napunta na sila sa pwesto. Ang tanong, paano ba silang napunta sa pwesto? Nandun yung concentration ng power and influence among the candidates from among these families at pagtapak nila ron sa posisyon, concentrated na naman yung kapangyarihan sa kanila. So maganda example kanina ni Dinty Hanky, kung mayor, tatay, yung asawa, yung spouse, vice mayor. Paano i-check ngayon ng konseho na meron din silang kapamilya kung meron pang abuso ginagawa yung mayor? Ibig sabihin, isang pamilya nagpapatakbo sa isang syudad, sa isang probinsya. Which is very problematic. Dahil pag ganun, wala nag-check kung anong ginagawa nila. Pwede yung mga negosyo, kinokontrol nila. Pwedeng umaabuso na sila, pero walang magawa yung iba't ibang opisyal ng kanilang gobyerno, ng kanilang rehiyon o kanilang probinsya o siyudad o lungsod, dahil kontrolado nila yung politika ron. Kung hindi natin nare-realize ito, meron tayong problema. Ngayon, tingnan nyo. Hindi naman natin sinisingle out yung mga tool for ito, pero tulad ng punto natin dati, kabago-bago sa politika, talagang nagtayo agad ng political dynasty. Alam nyong, siyempre, ang palusot ng mga political dynasties, nandito kami to serve. Aba, dapat lang. Hindi na nga dapat sinasabi yun at hindi na nga dapat tinatanong yun. Pero tanongin natin, ano ba yung primary motivation dito sa mga political dynasties na ito at bakit masyado silang parang lango sa kapangyarihan? Ano ba meron? Alam naman natin, di ba? Kapangyarihan, impluensya. O sasabihin nila, gusto namin tumulong. Again, I'm talking about political dynasties in general. Pero huwag na tayo magbulahan, di ba? The main lure, yung L-U-R-E. The main motivation for these political families to put as many family members as they can in different positions of government. Hindi naman para magserbisyo secondary na yun. Yung kapangyarihan. Protektahan yung kanilang negosyo. Protektahan yung kanilang interest. Siguro yung iba, iba yung dating Pag nasa posisyon ka iba yung dating kung senador ka Pag senador ka na, lalo kung mag-number 1 ka, isang hakbang na lang o isang tumbling na lang, pwede kang tumakbo sa pagka-presidente. Itong mga taong ito, hindi naman nila naintindihan yung problema when it comes to concentration of power or the lack of a system of checks and balance pagdating sa ating sistema ng gobyerno dahil this very fractured and problematic political and electoral system that we have is the very reason that allowed them to multiply or to propagate and abuse the system even further.
Pasensya na, no? Medyo pessimistic ang ending natin. Pero ito yung problema that is staring us in the face.